Hi guys, welcome back. Once again, advice for today's is isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus Christ para maghari sa atin dito sa sanlibutan at sa buong mundo. Si Jesus Christ ay sinugo ng ating Diyos Ama para maghari sa ating bawat isang mga tao, sa ating puso't isipan. Kasi pag wala kang kinikilalang Diyos Anak na si Jesus Christ, hindi mo siya kinikilala, mas hindi maghahari sa iyo ang kapayapaan at kasaganahan. Kasi kapag ang tao, kinikilala niya ang Diyos Anak na si Jesus Christ, na sinugo ng Diyos Ama, ay tiyak na tiyak, meron kang kapayapaan at katahimikan, at lahat ng mga problema mo ay mawawala. Basta manalig manampalataya ka lang. Siyempre, dapat sumunod ka sa mga utos na ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, yung 10 utos. So, sundin po natin yun. Huwag po tayong gumawa ng kung anong maling mga gawa para sa kapwa-tao natin. Magpakumbaba po tayo, mali natin, respetuhin natin ang kapwa-tao natin. Higit sa lahat, maging mabuting tao tayo. Tumulong tayo sa mga taong nangangailangan. Kapag isa kang tao, mabuting tao, at hindi na muling nagawa ng anumang kasalanan para sa kapwa-tao mo, at naglilingkod ka para sa kapwa-tao mo, ay magiging kalugod-lugod ka sa ating Diyos Anak na si Jesus Christ, kasi naniniwala na nanampalataya ka para sa Kanya. Siyempre, ang Diyos Anak ang magliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Basta magsisika at magbago ka at tinatalikuran mo na to, at nagawa ka na lang ng ikabubuti ng kapwa-tao mo, at nag-iisip na ikabubuti ng kapwa-tao mo, lalong-lalo na nagiging mabuti kang anak at mapagmahal at marespeto sa magulang mo, at tsak na tsak, i-bless ka niya. Kasi isang tao, marunong lahat ng iyon, tinutupad niya lahat ng utos ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, tsak na tsak maliligtas ang buhay mo, ang kaluluwa mo sa impyerno. Ikaw na taong mabuting tao, palagi mo lang isipin na meron kang Diyos Anak na si Jesus Christ na sinugo ng Diyos Ama para maligtas tayo, para magkaroon ka ng kapayapaan, katahimikan dyan sa puso't isipan mo. At siyempre, kapag mabuti kang tao, i-bless ka niya, ang buhay mo magiging sagana at puno ng saya. Basta ikaw, lagi ka lang manalig, manampalataya at magdasal sa araw-araw para hindi ka ligo ng demonyo. Kasi pagka kulang tayo sa pananalig, pananampalataya at magdarasal sa ating mga Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, naliligaw tayo eh. Kailangan lang po natin patatagin at ang ating pananalig sa ating Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo para magkaroon tayo ng mapayapang buhay at katahimikan at magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi ang Diyos Ama, sinugo niya ang ating Diyos Anak para iligtas tayong lahat. Sinakripisyo niya ang buhay niya ni Jesus Christ para sa atin. Diba? Napaka-bless natin. Kasi kung hindi niya gagawin yun, tayong lahat dito makasalanan ay mapupunta sa impyerno. Pero sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos Ama, kahit gumawa na yung mga magulang natin ng kasamaan, mali para sa Kanya, at least napapatawad pa rin tayo na ating Diyos Ama, lalong-lalo na ang Kanyang anak na si Jesus Christ. Lalong-lalo na kapag ikaw ay isang taong tinatalikuran ng mga kasalanan na nagawa mo at hindi ka na bumabalik doon at gumagawa ka na lang ikabubuti ng kapwa-tao mo at nag-iisip ka, at tsak na tsak ang kaligtasan mo. Maliligtas ka ang buhay mo sa impyerno, at lahat tayong mga taong nagbabago at nagsisisi ay sama-samang kukunin ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ sa huling paghahatol dito sa ibabaw ng lupa. Kaya habang maaga pa, magsisi ka na at magbago na. Kaya hanggang dito na lang pa aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.